Ang hapon mga katsapopoy, ang topic natin ngayon ay Board License Examination for Criminologist Answering Technique 2021. Okay? So itong inyong lecturer na si Mr. Noli Z. Ingad. So sa Criminal Law and Procedure, ito ang unang-una natin tanong. Under the Criminal Law, Book 1. The revised penal code was took effect on, kailan daw nag-took effect yan? Ang sagot po natin dyan ay January 1, 1932. Ang December 8, 1930, yan ang date of approval. Okay, so I hope naintindihan natin Ang December 26, wag nyo nang isipin yan. Pati November 40, wag nyo nang isipin yan. Mga birthday namin yan. So ang sagot natin dyan, the revised penal code was took effect on January 1, 1932. Under the Criminal Law Book 2, Gusion killed Vendetta, but before the killing, Gusion planned carefully to ensure the death of his rival. Si Gusion daw pinatay si Benedetta, pero bago niya patayin, pinlano niya muna para siguradong mapatay si Benedetta. So, hindi naman pwedeng parricide kasi hindi naman niya asawa, anak o kamag-anak yan. Hindi naman pwedeng infanticide kasi si Benedetta wala naman sinasabi kung ilang oras siya. Kasi ang infanticide, ito ang pagpatay sa isang sanggol na nag-eedad less than 72 hours. Okay? Pag homicide, ito yung simple killing na without qualifying circumstances. Walang qualifying circumstances. So ang sagot natin dito ay murder. Bakit murder? Kasi meron pong qualifying circumstances na pinlano niya muna. Okay? So, sagot dyan ay murder. And also under the criminal procedure, the formal mode of implementing the constitutional rights of the accused to be informed of the nature of the accused against him. In short, ito na yung pinaka-formal na sinasabihan siya ng kanyang karapatan at sasabihin kung ano ang ikinakasong o sinasampa laban sa kanya. Okay? Pag sinabing trial, ito yung paglilitis. Okay? Paglilitis na yan. Pag sinabi naman judgment, ito na yung resulta ng paglilitis. Pag sinabi naman prosecutor, ito ang taga-usig. Okay, so ang sagot natin dyan, arraignment. Okay, so next, what is corpus delicti? Ano ba ang corpus delicti daw? Okay, ano yan? The body of the crime? Yes, tama. The actual commission of crime charge? Tama pa din. The fact that the crime has been actually committed. So, ang sagot dyan ay all of this. Tinanong na yan sa board exam, kaya huwag kayong palilito. Pag sinabing corpus delicti, ito yung katunayan na nangyari talaga ang krimen. Example nito, murder or homicide. Anong katunayan may nangyaring patayan? Yung patay na tao mismo. Okay, pag robbery, ang corpus delicti doon ay stolen property. Okay, so ang sagot natin dyan ay all of this. And also the court testimony, a plea made by the accused without knowing fully well the consequence or effect of such plea, otherwise stated. The accused in making such plea does not understand the allegation of the complaint or information. Ano daw yon? Si akusado daw ay nagbigay ng kanyang sagot na hindi naman niya naiintindihan kung ano ang magiging resulta ng kanyang sagot para sa kanya. So, ano daw yon? Ano ba yung plea bargaining? Pag plea bargaining, ito yung nag-uusap ang dalawang panig, ang abogado ng akusado at abogado ng nabiktima, at syempre nandoon ang consent ng biktima. Example nito, murder ang nangyari. Sabi ng akusado, abogado ng akusado, sabi, aaminin ng aking kliyente, pero ibaba natin, homicide na lang. So, mag-uusap ngayon, sabi ni prosecutor, o sige,
okay na. Aminin mo, homicide na lang instead of murder. Okay, nagkasundo. That is a plea bargaining. Ano yung trial in absentia? Ito yung naglilitis na wala si akusado. So, kahit wala si akusado, naglilitis na. Okay? So, ang sagot natin dyan, that is a improvident plea. Okay? So, next, the Law Enforcement Administration. Ang unang tanong sa Police Organization and Administration, Police Planning, ito daw ang pinakamataas na rangko sa Philippine National Police. Ano yung pinakamataas na rangko? The answer is Police General. Okay, bakit hindi Police Director General? Kasi there is a law under Republic Act 11200 na new classification rank ng PNP. So, ang pinakamataas na rangko is Police General. Ano yung pinakamataas na posisyon? What is the highest position? The Chief of the Philippine National Police. So, ang sagot natin dyan, highest rank kasi, that is Police General. Next, the Police Patrol Operation, Police Communication System. Ang tanong daw dito, ano daw ang pinakamatanda o pinakalumang patrol sa Pilipinas? The answer is Foot Patrol. Isa-isay natin. Ang automobile patrol ay ito yung pinakamura, the most economic patrol. Bakit? Sa isang automobile ay kaya niya ng libutin o ipatrol ang isang malaking lugar. Ang bicycle patrol naman, mabilis at tahimik. Common na ito ginagamit sa mga subdivision, lalo na common ito sa Quezon City. Okay, merong bicycle patrol doon sa Quezon City. And also the motorcycle patrol. Ito mabilis din ito kaso medyo may ingay nga lang din. Okay, unlike sa bicycle, tahimik talaga. Ang motorcycle patrol, common ito ginagamit, maaari rin sa HPG, di ba? Kasama kasi may motorcycle din sila. Or sa mga police officer natin na common sa mga tulad ng tundo, mga iskinita, pinapasok talaga nila yan para mapanatili ang seguridad at katahimikan ng ating bansa. Okay, so ang sagot natin dyan, Foot Patrol. Next, the Police Intelligence. Ano daw ang intelligence agency ng Pilipinas? Ano daw? Ang sagot natin dyan, that is a NICA. NICA ha? Ano yung NICA? National Intelligence Coordinating Agency. Ulitin natin. National Intelligence Coordinating Agency. Ang tanong ano naman ang intelligence agency ng Israel? Nandyan ang Mossad. Mossad yan ha? Sa Israel. Ano naman yung largest intelligence agency sa buong mundo sa Amerika? Nandyan ang Central Intelligence Agency sa Amerika po yan. So, ang sagot natin dyan, that is NICA. Next, under the Police Personnel and Records Management, ang tanong daw dito, the period when an officer ay active. Yan active siya na nagpe-perform ng kanyang duty. Active ha. So, ang sagot natin yan, that is on duty. Ano naman yung off-duty? Pag sinabing off-duty, siya ay wala siyang pasok. Hindi siya nagpe-perform ng kanyang duty. Legal naman yon kasi in short, day off niya. May day off din naman ang pulis, no? Ano naman yung MIA or missing in action? Pag sinabing missing in action, ang isang police officer ay hindi alam kung saan siya natagpuan. Bigla na lamang nawala. Okay, bigla na lang nawala. Maaring na-captured ng kalaban or napatay o kinidnap. Maaring ganon. Ang tawag natin doon ay missing in action. Ano naman ang RCA? Pag sinabing RCA, replacement clothing allowance yan. Okay, ito ang binibigay na allowance para sa police officer in terms of uniform. So, ibig sabihin, ang uniform ng ating police officer ay merong nakalaang pondo
para dyan. Ang tawag dyan ay replacement clothing allowance. Next, the comparative police system. Ano ang comparative police system? Okay? Sabi natin dyan sa tanong, which of the following are members of the G7 or group of 7? Kaso, sabi ko sa inyo, lagi nyong bibilugan ang mga except. Ano yung except natin dyan? Una, tignan nga natin ano yung hindi kasama sa G7. Kasama ba sa G7 ang Japan? Yes, kasama. United Kingdom, kasama po yan. United States of America, kasama. Canada, kasama. France, kasama. Italy, kasama. And Germany, kasama. Ano ang hindi kasama? Ang Philippines. So, hindi kasama ang Pilipinas sa G7 or group of 7. Next, the industrial security management. Okay? So, ang tanong dyan the unobstructed area maintains on both sides of the perimeter barrier. Ito daw, yung isang lugar na kung saan dapat walang nakaharang. Okay? Walang nakaharang. Maaaring nasa loob ng perimeter barrier, pwede rin nasa labas. Okay? Ano ba ang tawag dun sa isang lugar na walang harang? Okay, that is a clear zone. Okay, alam naman natin ibig sabihin ng inner perimeter. In short, nasa loob na perimeter yan. Pag outer perimeter, syempre, nasa labas na perimeter yan. Okay, and also, nandyan ang barrier. Ang barrier, tatandaan niyo, ang pinaka-purpose niyan ay i-delay ang mga magnanakaw. Okay, i-delay lang ang mga magnanakaw dyan. Tatandaan natin ha, kaya sa pag-aaral talaga ng industrial security, when it comes to say barrier, it just only delay. So ano sagot natin dito? Sa unobstructed area, clear zone. Next, the criminal detection and investigation. Unang topic, the fundamentals of criminal investigation. Ang tanong the forms of ironic techniques in interview means. Anong ibig sabihin ng ironic na abbreviation? Ang sagot natin diyan, identity, rapport, opening statement, narrative, inquiry, and conclusion. Pag sinabing identity, magpakilala ka sa ini-interview mo. Pag sinabi ng rapport, magbigay ka ng maayos na relationship sa ini-interview mo. Okay? Pag opening statement, sabihan mo yung ini-interview mo, bakit ka makikipag-usap sa kanya. Okay? Pag narrative naman, ito na yung nagkikwento mismo yung ini-interview mo sa mga dapat na nangyari or mga nangyari na nais mong malaman. So, nagkikwento na dyan. Yung inquiry naman, ikaw mismo ang nagka-clarify o nagbe-verify sa ikinuwento ng ini-interview mo. Pag conclusion, ibig sabihin nito, ito yung kabuuhan na nakikita mo na kung ano yung naging resulta ng iyong pagtatanong. Okay? So, syempre, pagkatapos mo interviewin, ikaw dapat ay magpasalamat. Okay? So, ang sagot natin dyan ay alpha. Next is special crime. A wound produced by forcible contact on the body by sharp-edged instrument. Ano daw yung forcible contact daw sa body? Na ang gamit ay matalas. Okay, hindi matulis siya na sharp edge, matalas na gilid. O ano daw yung sugat na or peklat or sugat na mapoproduce ng matalas. Pag sinabing lacerated wound, ito ay pagkasira ng skin. Okay? Pagkapunit ng skin. Bakit nagkaroon ng punit na skin? Dahil maaring tumama ang isang pulpul na bagay. Okay? Pulpul. Example, batuta, hinampas yung noo mo.
napunit ang balat ng noo mo. That is a lacerated wound. And common nito rin sa mga rape, di ba? Sa mga hymen, kapag virgin pa yung ni-rape, pag napunit, syempre may lacerated wound yun. Or even sa mga pinwersang ni-rape, maaring magkaroon ng lacerated wound. Common yan, nakikita sa mga rape victim. And also the abrasion. Ano yung abrasion? Ito yung wound dahil sa rough object. Example nito yung sumemplang ka sa motor, nakaskas yung yung balat mo. Ang tawag doon ay abrasion wound. Pag stab wound, ang tatandaan natin pag stab wound dahil po yan sa matulis at matalas na bagay. Example nito, kutsilyo. Di ba ang kutsilyo matulis na at saka matalas pa? Pwedeng i-produce niyan ay stab wound. So ang sagot natin diyan, incise wound. Bakit incise wound? Sharp edge. Kay example nito, ginunting ka. Okay, ginunting ka. Hiniwa ka, hiwa. And also organized crime investigation. Ito yung tanong. The Golden Crescent is principal area that elicit the production of opium. What are the Golden Crescent of South Asia comprises the following except? Ano daw bumubuo sa Golden Crescent? Kaso, may kadugtong na salita, except. So lahat daw yan kasama, alin ang hindi? Okay, kasama ang Iran, tama yan. Kasama ang Afghanistan, tama. Kasama ang Pakistan, tama. Kasama ang India, tama. Ano ang hindi kasama sa Golden Crescent? Ang Philippines. Hindi kasama ang Philippines. Mababait ang Pilipino, no? Next, Depart Technology and Arson Investigation. Fires involving flammable liquid and gases. Okay, ano daw yung uri ng fire na ang ini-involve ay flammable liquid? Okay? Pag Class A fire, mga ordinary combustible materials. Example, mga papel, kahoy, yan. Pag Class C fires, ano po yan? Ayan yung mga electrical. Okay? Pag Class D fires, ayan yung metal fires. So, ang sagot natin dyan, Class Bravo fire or Class B fire. So, may mga lecture ako dito tungkol sa fire technology in terms of classification of fires. Pwede nyong panuurin yun, no? Next, traffic management and accident investigation. Kung ikaw daw ay nag-a-approach or papunta or patungo sa intersection, ano ang dapat mong gawin? Okay, syempre mga driver naman halos lahat sa atin. Syempre, anong gagawin natin? Be at full stop. Okay, huminto ka pag ikaw ay mag-a-approach sa intersection. Baka kasi magkaroon ng banggaan. Huwag ka magti-TikTok, ha? Huwag ka magti-TikTok. Next, the drug education and investigation, vice control. The big four drugs are the following, except actually ito mga tinatanong ko sa inyo, mga board question talaga yan. No, yung mga na-compiled. So ano daw yung big four drugs? Kaso ang hinahanap na naman, except. So marijuana kasama yan. Methamphetamine kasama, heroin kasama, cocaine kasama. Anong hindi kasama? Ketamine. Kasi pangkabayo yan. Okay? Ano naman yung pampalakas na ginagamit para sa tao? Nakatumbas ng ketamine. Kasi ang ketamine pangkabayo. Ano yung pantao? Anabolic steroids. Okay? So, hindi kasama sa big four drugs ang ketamine. Next, criminalistics. The modern news camera in police work. Ang sagot natin dyan ay digital single lens reflex. Ang SLR, idea lang siya. Okay? Pero yung moderno na natin ginagamit ngayon ay DSLR. Ang view or press type naman, ito naman yung mga camera na hawak-hawak ng mga cameraman. Di ba? Malaki yan, sophisticated yan. Mga mamahaling camera yon. Next, camera obscura, ito yung forerunner ng ating mga camera. Yung sinaunang camera to, no? Kaya pag nag-aral ng photography, maintindihan niyo yan.
Okay, kaya watch lang kayo dyan sa ating mga videos and lagi kayo tumutok sa live at mag-subscribe kayo sa Akle Mentoring by Chap sa aming YouTube channel. Next, sa personal identification, a notorious gangster and a public enemy number 1 in United States of America who attempt to destroy friction scheme. Anong ginamit niya? Using a corrosive acid. Sino daw yan? Si Robert James Spitz or Robert James Phillips, siya naman yung a man without fingerprint. So, ang sagot natin dyan, John Dellinger. Okay? Si Thomas Jennings, ayan naman ang first case ng Amerika. Diba? Na-convict using a fingerprint. People versus Jennings. Okay, si Lucila Lalo naman, the first chop-chop lady na nakilala using a fingerprint. So, ang sagot natin dyan, John Dillinger. Next, forensic medicine. Itong lakad na to ay nahalin tulad sa lakad na parang isang robot na ayaw daw ibali ang kanyang tuhod. In short, diretsong-diretso. Okay? Ang kausgait, piki. Okay, ang Causegate piki. Sample nito mga basketballista, 'di ba? May mga basketballista piki. Yan. Pero ang gagaling nila, ha? Pag paretic gate, mga sakang 'yan. Paretic gate sakang. Pag frogs gate, kung maglakad parang tumatalon. Bakit? Hindi kasi pantay ang paa, 'di ba? So ang sagot natin diyan is spastic gate. Okay, parang robot. Yeah, board question yan eh. Next, polygraphy. A major part that records the blood pressure or pulse beat. Ano yung nagre-record dito ng pulse beat? Pag pneumograph, ito naman yung para sa paghinga. Nagre-record para sa paghinga. Okay, pag galvanograph, skin resistance. Okay, ang chemograph hindi kasama sa major parts yan. Okay, so ang sagot natin yan, cardiosphygmograph. Ano ba yung chemograph? Tagahatak lang ng papel yan. So ang sagot ay cardiosphygmograph, tagasukat ng blood pressure at pulse beat. Next, forensic ballistics. He was the great inventor and patented the so-called Colt revolver. Okay, isa-isay natin. Si John T. Thompson, para po yan sa submachine gun. Okay, submachine gun si John T. Thompson. Berthold Schwartz, para naman yan sa black powder. Siya ang father ng black powder. Sino daw? Si Berthold Schwartz. So, ang sagot natin dyan, si Samuel Colt yan. Obvious naman, di ba? Apelyedo pa lang eh. Okay, next question document. The Latin word for paper. Ano yung Latin word ng paper natin? Charta. Okay? Baka mamaya magkamali pa kayo nung tinanong sa board yan. Ang daming sumagot ng papyrus. Hindi nila naintindihan tanong. Kasi ang papyrus, halaman yan. So, ang Latin ng paper ay charta. Okay? Yung diacritics naman sa QD naman. QD din yan, no? Diacritics naman, ito yung strokes na kinakailangan para makumpleto ang isang letra. Okay? Tatanda na. Pag sinabing diacritics, ito yung strokes na kinakailangan para makumpleto ang letra. Pag dicritic, sa polygraph naman yan. Okay? So, sa polygraph yan. Pag nag-discuss na yung polygraph, maintindihan nyo rin yan. Next, the criminal sociology. Okay? Introduction to criminology and psychology of crime. Tingnan nga natin tanong dito. The scientific study of crimes, animals, sorry. Ulitin natin. The scientific study of crimes, criminals, and victims. It is also deals with prevention and solution of crime. Isa-isa na naman natin yan. So, hinahanap study, di ba? So, ano yung registered criminologist? Pag sinabing registered criminologist, sila yung mga nakapasa na sa board exam, merong valid PRC ID, updated CPD, at member ng Professional Criminologists Association of the Philippines. Pag classical theory,
it is all about free will. Na ang lahat daw ng tao na gumagawa ng krimen ay kagustuhan ng taong yon, free will. Pag positivist, kaya daw gumagawa ng krimen ang tao kasi may nagtutulak. Maaring biological, maaring psychological, maaring sociological. So, ang sagot natin dyan, criminology. Next, the Philippine Criminal Justice System. A system of justice administered at the barangay level for the purpose of amicable settling dispute through mediation, conciliation, or arbitration among the family or barangay without resorting to the court. Okay, ano daw yun? Yung sabi daw, ina-administer daw yan sa mismong barangay mismo. Ang law enforcement, iba naman yon, di ba? Sa ano yon? PNP, BFP, Bureau of Customs, MMDA, LTO. Yan, sila yung mga law enforcement. Okay? Mga primary, prime movers yan. Ang Republic Act 7160, ayan yung local government core. Republic Act 7160, local government code. Okay. Ano yung local government code? Okay, dyan na nakalagay ang ating katarungang pambarangay. Kasi ang Presidential Decree number 1508 repealed na yon. Ang sinusunod na natin ay RA 7160. Okay, ang complaint naman, ito naman yung a sworn written statement charging an offense subscribed by offended party, peace officer, public officer. In short, ito yung sinuumpaang salaysay na nagkakaso or may kinakasuhan. Okay? Ito yung sinumpaang salaysay na nagsasampa ka ng kaso. So, ang sagot natin dyan, katarungang pambarangay. Next, ethics and values. An act defining certain rights of a person arrested, detained, or under custodial investigation, as well as the duties of the arresting, detaining, and investigating officers, and providing penalties for violation thereof. O ano daw yun yung nakalathala dyan, yung karapatan ng isang tao na hinuli o dinala sa investigasyon. Okay? So, isa-isayin natin yan. Ang RA 6730, ayan ang Code of Conduct and Ethical Standard of Public Official and Employees. Okay, tanggal na. Code of Ethics yun. In short, to tanggal na. Ang RA 7877, ayan yung anti-sexual harassment. Okay? Ang RA 7080, ayan ang plunder. So, ang sagot natin dyan, Republic Act 7438. Next, juvenile delinquency and crime prevention. It refers to a person adopting or petitioning for the adoption of a child. Ano daw ang tawag natin sa isang taong nag-aampon o nagpapile para mag-ampon? Okay, ang adoptee, yun ang inaampon. Okay, ang adaptor, ayun yung nasa charger. O, tanggal na. So, ang sagot, adapter yan. Adapter. Ang connector sa charger din yon. So, ang sagot ay adapter. Next, the human behavior and crisis management. A sexual gratification or satisfaction with a living animal. O mahilig sa animal, libog na libog. Pag siya ay gustong-gusto niya talaga yung animal mas nilalabasan siya sa animal. Okay? Ulitin natin. Tingnan nga natin yung pagpipilian. Pag frigidity, ngayon na, tingnan nyo maigi Pag frigidity, ang babae ay nahihirapan ma-attain ang kanyang climax or in short, hindi nag-orgasm o hindi nilalabasan. Okay? Tanggal na yan. Pag frotage, ikaw ay nalilibugan kapag kinakaskas mo ang iyong genitalia sa ibang tao. Tulad ng nasa bus ka, 'di ba? Habang may nandoon may babae sa harapan mo, kinakaskas mo sa likod, 'di ba? Hindi mo nga kakilala 'yon, di sinampal ka tuloy.
Okay, necrophilia, mas nalilibugan ka sa patay. O kapag nakakita ka ng patay, nalilibugan ka. Gustong-gusto mo talagang tirahin talaga, di ba? So, ang sagot natin dyan ay bestiality. Next, criminological research and statistics. Favorite niya yan. It is known as a wise guess. Ano daw yung wise guess na yan? Hindi naman forecast yan. Kasi pangbagyo yan, no? Pang pag-asa. Kaya ang nagpo-forecast si Mang Tani, di ba? Sa GMA. 24/7, 24 oras, 24/7, serbisyong totoo. Parang na iba. Basta bahala na kayo doon. So, ang sagot natin dyan ay hypothesis. Wise guess. Next, correctional administration. A prison facility located in Muntinlupa City o sa Muntinlupa. Ano yung makikita? New Bilibid Prison. New Bilibid Prison. So, anong taga saan yung Sablayan Prison? Occidental Mindoro. Pag-Iwag Prison Penal Farm sa Palawan, Puerto Princesa yan. Okay? So, next, non-institutional correction. A disposition under which a defendant after conviction and sentence is released subject to condition imposed by the court and to the supervision of probation officer. Ano daw yan? That is a probation. Ang tanong, sino nag-grant ng probation? Trial judge or the trial court. Pag parol, Board of Pardons and Parole. Pag pardon naman, President. Ang nagagrant naman ng amnesty, President, with the concurrence of the majority of the Congress. So, ang sagot natin dyan, probation. Okay, sa mga bago lang sa ating, bagong manonood lang, i-like ang ating page at subscribe nyo kami sa aming YouTube channel. Kung gusto nyo naman bumili ng libro, nandyan ang aming Mastering Criminology Terms. 750 lang yan. At ito ang number 0926-056-8167. Maraming salamat sa inyo, ating mga kacha-popoy. Okay? I-subscribe, follow, like, share ang aming Akle Mentoring by Chaps. Manood kayo ng mga video sa YouTube. Meron kaming ina-upload. Ginawa yan para sa inyo. Dahil alam namin hirap na kayo dahil sa pandemya. Kaya nandito kami para tulungan kayo. Okay? Ano lang kami, aid lang kami sa inyo, ha? Nag-i-aid lang kami, tumutulong lang kami sa inyo para mas mapadali ang inyong pag-aaral. God bless you and have a good day.